ng tanong, what are the keys into thinking out of the box? Kasi yung kangkong po, alam ko talaga isa kayo sa nauna dito at sobrang kakaibang idea na ito. Thinking out of the box is you should focus on your surroundings. Parang when we travel outside, when we go to a mall, when we go anywhere, when we're in the car, sobrang rami ka na makikitang opportunities eh. Mga for rent, mga anong bagong bukas, mga anong bagong restaurant, mga anong new trends. Pero nagiging mahirap yan kasi all of us are stuck in our cellphone. Pag nasa kotse tayo, magpo-phone na tayo. Pagka nagta-travel tayo, magpo-phone na tayo. Kumbaga, we're so secluded sa mga outside reality. But opportunities are everywhere. Tandaan mo, once you step out of your house, lahat ng nakikita mong tao, may pera naman yan sa bulsa eh. Ang iisipin mo lang paano mo kukunin yan. Lahat naman ng tao may pera eh. So, that's how I think out of the box. Everyone has money. Money is too common. Kumbaga, kahit nga yung naglilimos dyan, may pera eh. Actually, marami. Ang isipin mo lang talaga, paano mo mapupunta sa bulsa mo yan? Galing, no? So, para bang, yes, business is a very technical career and ano siya, kumbaga, pero nagsimula yung sinabi mo, it's a very philosophical approach na you have to be sensitive with your surrounding and present, no? Parang gano'n, no? Pero so yun na, punta naman po tayo. Paano po ba yung istorya ng marami na nagtanong panigurado na ito sa inyo, pero paano yung simula ng Kangkong King? Yun, going back to what I answered kanina, it's just very ordinary, eh, no? We always dine out at a restaurant. Kangkong has been a Pinoy classic appetizer for decades. Kumbaga, lahat tayo alam na yun, uy, order ka crispy kangkong. Uy, masarap yung crispy kangkong. Pero no one thought of innovating it. Yeah. Putting flavor and branding it well. So, that's what we did. We were lucky na na-accept siya ng market. And masaya kasi a lot of mga magulang, lalo na mga moms, they always thank us eh. Kasi yung mga bata, hindi kumakain ng gulay. Ngayon, kumakain na ng gulay. So yun, finding simplicity in everything. Kahit sa pag-order, kahit sa lahat. Ito, it's just a eureka moment eh na, ba't hindi ko kaya to gawin, may flavor and parang French fries? So kasi diba ako, pag meron kang big idea, merong isang moment na magpapasabi sa'yo na i-game na natin to. Para sa'yo, sir, ano yung moment na yun? Yun, sumali kami sa unang bazaar, which was June last 2019. Sumali kami sa bazaar. Madalas naman when you start something, you join a bazaar. Yung bazaar is, every mall offers it. SM, Robinsons, Fisher Mall, mga Eastwood. Meron sila mga 3-4 day bazaar pag weekends. So, sabi ko sa sarili ko, meron na akong idea, meron na akong gustong gawin, paano ko to i-materialize? So, sumali tayo sa bazaar. Pagsali ko nun, naalala ko, 5,000 pesos. Tapos, 3 days of selling yon. So, Friday, Saturday, Sunday. Ako mismo yung nagluluto, ako mismo nagbabatter. And I invited everyone, my friends, my cousins, my uncles, aunties, lahat in-invite ko. And nakita ko yung support na pumunta sila lahat, bumili sila lahat, nag-post sila lahat. Then, after nung mga cousins, friends ko, nakita ko naman na sobrang random na mga tao. Bumibili, sabi nila, uy, meron na palang ganito, meron na palang ganito. So, it fueled us into doing it more. Actually, nag-bazaar kami sa June. Every week, nagka-bazaar na kami. So, every bazaar, we sell 6,000-7,000 a day. Then, 3 days yon. So, meron kaming mga 20K. Puhunan namin nun, walang manpower. Ako lang yung manpower eh. So, puhunan namin nun, sabi mo, mga 8K to 10K. Oh, more than 50%. Yeah, tapos, bebenta kami ng 7 to 8K a day. So, magkaka-20 plus kami. Matatabi namin mga 10K to 15K kada 2 times a week, 3 times a week sa kaka-bazaar. Galing, no? Sir, ano naman, ito